Paano niya ako nakilala at nalaman ng mansyon na tinutuluyan namin ngayon? At bakit siya napasugod dito? You've got to be kidding me, dear. Okay, para makilala mong babaeng nasa harapan mo ngayon. Sabi niya habang nakangisi pa rin. Naglakad siya palapit sa gate at di ko alam kung nakainom ba siya dahil sa paraan ng paglalakad niya ay tila lasing siya. Namumula rin ang magkabilang pisngi niya. Mabagal ang pagkurap ng mga mata niya na tila inaantok pa siya. Humawak siya sa gate at nanilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Kulang na lang lumuwa ang mga mata niya. For your information, dear, I'm Amy, the legal wife of Paolo, and I am his son's mother. Pagpapakilala niya at kumakabigkas ng mga kadagang yon, tila napakataas niyang tao. May diin ang bawat salita, na parang nagmamalaki dahil siyang legal na asawa ni Paolo at siyang mas karapat-dapat. Hindi ko alam kung para saan ang pagpapakilala mo sa akin, Mrs. Del Mundo. Di ko rin alam kung ba't napasadya ka sa mansyon namin. Para lang ba magpakilala sa akin ikaw ang asawa ni Paolo? Marahang tanong ko at bigla siya nagalit sa hindi ko malamang dahilan. Ipapaalala ko lang sa iyo, Rebecca, na walang makakaago kay Paolo. Dahil sa akin lang ang asawa ko at hindi siya po pwedeng mapunta lang sa kagaya mong wala namang pinag-aralan. Umaasa ka lang sa pera ng asawa ko at nagpapakasaya sa milyon namin. Galit sa sigaw niya. Pinagpapasalamat kong napili ni Paolo ang lugar na to sa subdivision, kailan lang din ang mga nakatira dito. Dahil kung malapit ang kapitbahay namin, siguradong may mga taong nanonood sa amin sa oras na yon. Tinitingnan nila ako na may panghuhusga sa mga mata. Iisipin na naninira ako ng pamilya. Ganito nga talaga ang buhay ng mga kabit. Palagi naninira ng relasyon ng mag-asawa. Oo, inaamin ko na alakan lang ako, pero matatawag ba akong kabit? Gayong wala namang namagitan ni Paolo? Maliban sa koneksyon namin dahil kay Paula. Pero bakit nga ba napasugod ang babaeng to? Mrs. Del Mundo, sana matino pang pag-iisip mo ngayon. Hindi ko i-deny na hindi ko kilala si Paolo. Nasa teritoryo kita kaya maghinay-hinay ka sa mga kadagang lumalabas sa bibig mo. Isa pa, hindi kita maintindihan. Ba't naparito ka at gusto ko lang sabihin sa'yo, walang umaago sa asawa mo. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo para lang makuha ang atensyon ni Paolo. Di ko alam kung may pagkatanga ka ba o sadyang may saltik sa ulo. Nakita mo ba akong umapak sa teritoryo mo para lang magpapansin sa asawa mo? Nakita mo ba akong minsan inakit si Paolo para lang matakot ka na posibleng makuha ko siya mula sa'yo? Nagagamitin ko ang inosente niyang anak? Pagkatapos na mahabang pahayag ko, tinanong ko rin siya. Walang kwenta kung pumunta pa siya rito. Bakit pa niya ako babalaan gayong sila ng kanyang anak ang pinili ni Paolo? At bakit sobra-sobrang galit niya sa akin? Mukha bang inaago ko sa kanyang asawa niya? Na si Paolo naman ang kusang umalis at tumistansya sa amin. Pinutol ng komunikasyon sa amin at tuluyang di nagparamdam na maging anak niya kinilimutan niya rin. Kaya't sa panoong paraan ko naagaw si Paolo. Aba, napakagaling mo magsalita. Di lang pala katawan mo ang ginamit mo para akitin ng kasawa ko. You talk like a pro, but the truth is isa ka lang mangmang. Sigaw niya at naikuyom ko ang kamao ko. Dalaminado akong mangmang ako. Di ako nakapag-aral, pero ang sabi niya to sa pagmumukha ko, isa yun sa di magandang asa ng isang anak mayaman katulad niya. Aaminin ko mang ako, Mrs. Del Mundo, pero dinaig ka pa ng walang panag-aralan sa ugali mo. Sa totoo lang, wala akong ginagawang bagay na kinatatakot mo para sa asawa mo. Bakit napasugod ka? Nakataas ng kilay na tanong niya sa akin. Hindi pwedeng di ako lumaban sa kanya, dahil sa dami niyang salitang ibinato sa akin. Dahil inagaw mong lahat ng dapat ay para sa akin lamang. Dapat di ka nakisawsaw pa sa kayamanan ng pera ng asawa ko. Dapat di ka nagpabuntis para hindi kanya obligasyon pa. Nasaan ang anak mo? Nasaan siya para sabihin ko sa kanyang hindi niya na makikita pang asawa ko dahil kinalimutan na siya. Sabihin mo sa anak mo, Rebecca, na kabit ka lang. Kabit ka lang at naanakan. Sabihin mo sa anak mong mas mahal ni Paolo ang anak naming si Zion. Kaya wala siya kahapon sa birthday niya, may celebration sa mansyon namin. Sigaw niya. Kahit may nakaharang sa pagitan namin, hindi yun naging hadlang para abutin ko ang mukha niya at malakas sasampalin ko siya sa pisngi niya. Nananahimik kami dito at wag na wag mong iinsultuhin at wag na wag mong idadami dito ang anak ko. Sigaw ko na halos maputol ang ugat sa leg ko dahil sa lakas ng pagsigaw. Mas nanlaki ang mata niya at wala sa sariling napahawak sa pisngi niyang nasaktan. Wala akong pake kung isa akong kabit ni Paolo at mas lalong wala akong pake kung ikaw ang legal wife niya. Sigaw ko sa pagmumukha niya at bumigat ang paghinga ko. Nagdaas baba ito. Bago pa to tuluyan sumabog sa galit at inis sa babaeng yon ay tumalikod na ako. Iniwan ko siya ron na nagwawala.
Bumalik ka rito, Rebecca. Marami pa tayong pag-uusapan. Tandaan mong kabit ka lang at wala kang karapatan sa asawa ko. Kaya tigilan mo na siya. Huwag mo nang mo siyang tatawagan pa at huwag mo nang guguluhin pa ang pamilya namin. Narinig ko pa ang pahabol niya. Umiling na lang ako at napabuga ng hangin sa bibig. Nasiraan na siya ng bait. Rebecca, hindi pa tayo tapos. Sa susunod na pagbalik ko rito, titiyakin kong mawawala ka na. Umikot ang mata ko sa sinabi niya at tuluyan na akong pumasok sa loob. Pero nagulat ako na makita kong anak ko. Nakatayo malapit sa front door. Punong-puno ng luha ang pisngi niya. Namumula ang kilay, mata at ilong niya. Paula? Nag-aalala kong sambit sa pangalan niya at hahawakan ko na sana siya nang bigla siyang umatras. Anak, ano nangyari? Ayos ka lamang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ko. Lumuhod ako sa harapan niya para pantayan siya. Hindi ko siya magawang hawakan dahil lumalayo siya. Paula, ano nangyari? Is that true, Mama? Umiiyak na tanong niya. Di ko siya naintindihan sa una pero nang maalala ko ang pinagawa ko sa kanya kanina at ang babaeng kausap ko sa labas, ngayon alam ko na. Narinig niya ang pagsigaw ng babae na yon. Paula, is it true that you're just a mistress, Mama? Kabit ka lang po ba at may ibang asawa si daddy ko? Tanong niya sa akin. Umiling ako at nagiinit ang sulok ng mga mata ko. Anak, tama na, maiintindihan mo rin to. Balang araw? I understand, Mama. Naiintindihan ko na po. Kaya pala hindi natin kasama si Daddy ngayon. Kaya pala palagi siyang malaha. Kaya pala hindi siya nakatira dito sa atin, Mama. Dahil may ibang pamilya po siya. Nagunahan ang pagpatak ng luha ko dahil sa hining niya. Ang sakit makita. Para kong tinutusok ng libo-libong karayom sa dibdib sa sobrang sakit sa puso. I'm sorry, anak ko. Sorry, baby. Mama, hindi na tayo love ni Daddy. Sumbong niya at di na ako nahirapan pa sa paghawak sa kanya dahil siya nang kusang lumapit at yumakap. Nahawa ko sa malakas na pag-iyak ng anak ko. Di na rin huminto sa pagbungos sa mga luha niya. Hindi na po ako maasang darating pa si Daddy sa next birthday ko. Kaya pala, Mama. Pero Mama, mahal na mahal ko pa rin po ang Daddy ko kahit di niya na ako love. Hindi totoo yan, anak. Love na love ka pa rin ng Daddy mo. Ikaw ang nag-iisang prinsesa niya kahit alam ni Mama, mahal na mahal ka ng Daddy mo. Pangaalo ko sa kanya at pinanasan kong luha niya sa pisngi. Dahil sa pag-iyak niya, halos hindi niya kaya idilat ang mga mata niya. May iba na po siya. Hindi na po ako yon, Mama ko. Hindi na po ako yon. Umiiling na sabi niya. Hinagkan ko ang noon niya at mas umiyak siya sa dibdib ko. Bata pa si Paula para maintindihan ng mga narinig niya kanina. Pero sadyang ngayon na talaga niya malalaman ang lahat. Ang tungkol sa daddy niya. Ang pagkakaroon nito na ibang pamilya bukod sa amin. Pero sa una naman alam kong hindi ko mabibigyan ng kumpletong pamilyang anak ko. Isa lang sa pinagpapasalamat ko ay ang mahal na mahal pa rin siya ng daddy niya. Hindi ko dapat yun pagdudahan dahil nakikita ko mismo sa mga mata niya. Mahal na mahal niya ang anak niya. Pinagmamasdan ko lamang anak ko sa pagtulog niya. Hilam ng mga luha ang pisngi niya at mugtong-mugtong ang mga mata niya. Nakatulugan niya ang pag-iyak niya at nagsisisi ako na narinig niya yung lahat. Kinuha ko ang kamay niya at marahang hinalikan ng likod nito. Tsaka ako hinaplos ang kanyang buhok ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita, anak ko. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Hindi. Mahal na mahal ka ni Mama. Poprotektahan kita sa kahit sinong taong magtatangkang saktan ka. Hindi ko yun hahayaan dahil makikipagpatayan ako, anak ko. Mahinang sabi ko, tinalikan ko ang ulo niya. Daddy? Narinig kong bulong niya. Kahit sa pagtulog, hinahanap pa rin niya ang daddy niya. Alam kong balang araw, magiging masaya ka rin, anak ko. Hindi pa man ngayon, alam kong malapit na. Makakaalas ka rin mula sa lungkot at sakit na yan. Pangako yan ni Mama. Hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako sa tabi niya at nang magising ako wala na siya sa kama. Kaagad akong kinabahan at napabangon. Paula, anak! Natatarantang tawag ko sa aking anak at nagmamadaling lumabas. Paula? Malalaki ang hakbang ko para lang makababa mula sa hagdanan. Mama? Mabilis na lumapit ako sa kinaroroonan ni Paula nang narinig ko ang boses niya. Nasa sala lang pala siya at nakaupo sa sofa habang hawak-hawak niya ang cellphone ko. Alam ko ang dahilan niya kung bakit hawak niya ngayon.
Sinusubukan niya rin tawagan ng daddy niya kahit na hindi ako gumagawa nun. Okay ka lang po ba, mama? Tanong niya sa nag-aalalang boses. Umupo ako sa tabi niya at humalik sa kanyang pisngi. Nakatatlong halik pa ako bago ko matamang tinitigan na maamo niyang mukha. Hindi ko alam kung bakit natakot ako na makitang wala sa tabi ko ang anak ko. Sobra yung kaba ko sa dibdib kanina. Nagiging nega na yata ako sa lahat ng bagay at nag-overthink ng malala, kaya natataranta talaga ako. Bumuntong hininga ako at napatingin sa TV flat screen. Napangiti na lang din ako na makita ko ang pinapanood niya. Ang favorite niyang movie, Barbie. Ayos lang, anak ko. Nag-aalala lang ako na hindi kita makita sa tabi ko. Hindi ako sanay na mas nauna kang umalis ng kama. Madalas kitang nakakita, tulog ka pa. Kanina ka pa ba gising? Kanina ka pa nanood kay Barbie? Malambing na tanong ko sa kanya. Malapad ang ngiti niya and somehow, hindi ko siya nakikitaan parang lungkot. Parang nalimutan niya rin ang nangyari sa kanya kanina. Ang malakas na pag-iyak niya at ang mga narinig niya mula sa babaeng yon. Na di ko talaga intensyon iparinig yon kaya't mas pinili kong magstay siya dito sa sala at nakaupo sa sofa pero masyado siyang curious na bata. At di napigilan ng sariling makinig sa pinag-uusapan ng matatanda. Kung alam ko lang ganun ang mangyayari, hindi na sana ako nakipagsagutan pa sa asawa ni Paula at wala sanang masasamang salita ang narinig ng aking anak. Hindi siya umiyak ng ganun. Gusto ko po ng snack, mama. Nagutom po ako eh. Para nahihiya pang sabi niya. Napatango ako tumalik sa noon niya. Oo naman, anak ko. Dito ka lang at magluluto ako. Gagawa ng pizza si mama para sa baby niya. Paalam ko sa kanya. Thank you, mama. I love you po. Masayang sabi niya, tinalikan niya rin ako sa pisngi. Tinungo kong kusina at gumawa ng pizza. Kalahating hinintay ang oras ko para matapos ako. Nihanda ko na ang 2 pizza ang niluto ko. May orange juice din sa pichel at saka ko binalikan sa sala si Paula. Nakahilig na siya sa sofa at nakatutok sa TV-ng pinapanood niya. Nasa center table na ang cellphone ko. Na makita ko siya, napapalakpak siya. Pizza time! Natawa ako dahil mukhang nagutom ang anak ko. Masayang pinagsaluhan namin ng isang pizza at later na raw namin kainin ng isa pa. Nakisabay ako sa panonood niya habang nagkukulitan din kaming mag-ina. Panay ang tawa niya sa tuwing susunduin ko ang tagiliran niya. 1 linggo ang lumipas, napapansin ko na rin na hindi madalas nagtatanong sa akin si Paula tungkol sa daddy niya. Parang di niya to hinahanap pa, na madalas bukang bibig niya talaga si Paulo. Pero madalas nakikita ko siya hawak-hawak ang phone ko. Nililimitan ko siya sa paglalaro ng kung ano-ano sa cellphone ko at naging masunuri naman siyang bata. Minsan nakikita ko siyang nakatapat ng cellphone sa tenga niya, tila may kinakausap siya. Sa tuwing tinatanong ko naman siya, sinasabi niya lang sa akin na baka wrong call dahil wala rin naman daw sumasagot mula sa kabilang linya. Panay tikim at buntong hininga lang daw ang naririnig niya. Sasabihin niya raw na binababa niya na ang tawag at yun nga ang gagawin niya para maging makulit daw to. Muling tatawag sa kanya. Mama, kilala mo po ba si Bunker H? Tanong sa akin ng anak ko habang inaayusan ko siya. Tiningnan ko siya mula sa vanity mirror. Nasa loob kami ng sarili naming silid. Hindi anak, bakit mo naman naitanong? Tanong ko pabalik sa kanya. Wala akong kakilala na nagngangalang Bunker H at wala akong naging kaibigan dito sa Maynila. Sina Rek, Resh at Orifin po, mama. Umiling ako dahil hindi ako pamilyar sa mga pangalang binanggit niya. Bakit ang dami na naman ng mga yon? Bakit? Nagtatanong-tanong ko dahil sino naman ang taong tinutukoy niya. Palagi ko po silang ka-video call, mama. Nakangiting sagot niya at napatitig ako sa mukha niya. Bakit naman? Kilala mo ba sila? Kunot noong tanong ko pa. Gusto kong malaman kung ba't interesado siya sa mga taong yon. Friends ko lang po sa Facebook, mama. Sagot niya at ipinakita sa akin ang phone ko. Alam ko naman ang bagay na to. Nasabi sa akin ng dalawa na gagawin daw nila ng Facebook account si Paula. Sa una, hindi ako pumayag kasi baka ipahamak pa yun ng aking anak. Lalo na sa apelidong ilalagay nila pero ang sabi naman nila, maraming Del Mundo ang gumagamit ng surname na iyo. At wala naman daw makakaalam tungkol kay Paula. Pero hindi talaga ako kumbinsido kasi kapangalan ng anak ko ang daddy niya kaya baka marami ang magtataka. Marami ang magtatanong tungkol doon. Na isa pa kamukha niya ang daddy niya at baka isipin ng lahat na may ibang anak si Paulo na yun naman ang totoo.
Sa huli ay napapayag din ako ni Paula. Paula Del Mundo ang nilagay nilang pangalan at nang ipakita sa akin ang in-upload na litrato, puro mukha ng anak ko. Na kahit sa pagtulog yata ay in-update nito. 4 na taong gulang pa lamang siya pero marunong nang gumamit ng Facebook. Ako hindi yata magkaka-interest doon dahil di ko naman alam paano gamitin ang bagay na yon. Hinihingi po nila ang picture mo, mama. Kahit isa na lang daw po o kahit di ka nakatingin sa camera, basta raw makikita nila ang face mo. Ngiting-ngiting sabi niya na kinakunot ng aking noo. Para saan daw yun? Bakit naman nila hinihingi yun? Naguguluhang tanong ko. Muli niyang ipinakita sa akin ang phone at nakita kong litrato ko na nakatalikod lang. In-scroll pa niya yon lahat. Kung hindi selfie niya ang naka-upload, puro stolen shot ko naman. Di nga kitang mukha ko, maraming nakatalikod at nakatagilid pa. May litrato pa magkayakap kami pero di talaga nakikita ang mukha ko. Nagsalubong pa ang kilay ko na makita ang ilang bilang na mga likes. Hindi ko akalain na umaabot pala ng 1K at puro heart yata lahat ng iyon. May bago siyang in-upload. Kami ang nasa picture pero kalahating katawan ko lang ang nakuha. Wala pang 20 minutes may 100 likes na. Malapit na ring mag 1K. Ito kaya ang isa sa dahilan kung bakit di niya na masyadong dinibdib ang pagkakaroon ng daddy niya ng ibang pamilya, ng ibang anak bukod sa kanya. Dalaayaan ko siya sa bagay na to. Kung dito niya nakalimutan ng lahat, ang tungkol sa daddy niya, pagbibigyan ko siya. Kung dito siya masaya, ayos lamang din sa akin. Ang saya po nilang kausap, mama. Masayang sabi niya na kinangiti ko. Hinalikan ko siya sa pisngi at inalalayan na makababa mula sa upuan. Tara na! Hindi ba't ipapasyal kita sa mall ngayong araw na to? Ani ko at tumango-tango naman siya. Binalik na siya akin ng cellphone ko at ipinasok ko na lang ito sa sling bag ko. Inabot ko sa kanya ang pink na shoulder bag na naglalaman iyon ng maliit na suklay, salamin, perfume at pulbo. Kailan po ba babalik dito sina Ate Beth at Ate Lorda, Mama? Tanong niya sa akin nang palabas na kami ng mansyon. Hawak-hawak ko pa ang kamay niya. Binitawan ko lang iyon nang sinara ko na ang front door. Walang spare key ang dalawa at alam ko mamaya na yun uuwi. Wala namang masamang loob sa subdivision at alam ko na walang magtatanghang pumasok sa mansyon namin. Kahit na hindi iyon nilock pa, maaga kaming aalis ng bahay para makapasyal kami ni Poinier. Sa amin ang buong araw na ito. Mamaya pa anak? Nakangiting sagot ko at pinasadahan ko pa siya ng tingin. Bumalik naman ang anak ko at nakikain din siya dahil nagugutom daw siya pero nang pumunta rito ang ibang mga bata para iyain siya sa paglalaro. 2 malalaking subo ng banana cake ang ginawa ko ayon sa utos niya at sumimsim sa drinks niya tsaka siya bumalik. Natatawa na lamang ako pero napahinto ako nang may mahagip akong pamilyar na mukha na isang babae sa hindi kalayuan ng pwesto ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. At wala sa sariling napatingin ako kay Paula. Ngayon ko lang nakita kung anong ngiti niya nakakahawa at ayoko namang maglaho iyon. Humugot ako na malalim na hininga at yumuko na lamang. Sana lang di na ako nito makilala pa. Ang tagal naman ng huli naming pagkikita, kaya't sana nakalimutan niya na ako. Pero na mag-angat ako ng ulo hindi sinasadya na nagtama ang mga mata namin. Hindi ako nakaiwas ng tingin dahil nakita ko ang gulat sa mukha niya. Mas bumilis pang lalo ang tibok ng puso ko na makita ko ang pagtayo niya at ang malalaking hakbang niya papalapit sa akin. Rebecca, right? I remember you. Ikaw sa Rebecca ang nakilala ko sa Manila Cathedral, hindi ba? Yung nawalan ng mali at dinala namin sa ospital? Nagagalak na tanong niya at ang laki ng kanyang ngiti. Wala na akong dahilan pa upang i-deny iyon. Naalala mo pa pala ako? Sabi ko at tipid ng ngumiti. Oh my God, hindi nga ako nagkamali. It's been 4 years since the last time we met, pero oo, naalala pa rin kita. Buntis ka nung unang pagkikita natin? Where's your kid, by the way? Kasama mo ba siya ngayon? Gusto kong makilala. Masayang sabi niya sa akin. Nilingon ko ang side ng anak ko at nakita kong pagbalik niya kasama ng mga new friends niya. Nakikisabay din siya sa mga batang kalaro niya. Mommy, I'm thirsty po. Sabi ng isang batang babae at mas matanda na ilang taon kaysa kay Paula. Halos kaedad niya rin ang 2 bata. Siguro nasa mga 7 years old pa lamang sila o pataas. Jane,
Nandoon ang table natin. Nandoon ang daddy mo. Pumunta ka roon, honey. May kausap pa si mommy. Malambing na sagot ni Ellie sa kanyang anak, saka siya bumaling sa akin. Nilapan niya ang anak niya papalapit sa kanya. Si Jane nga pala, Rebecca. Panganay ko at bunso namin ay nasa daddy niya. Jane, greet your tita Rebecca. She's your mommy's friend. May kung anong malambot na bagay ang maplo sa dibdib ko dahil sa aking narinig. Pinakilala niya ako bilang kaibigan niya. Bago sa akin yon, pero masarap sa pakiramdam. Inaamin kong wala ako naging kaibigan, pero dahil sa pagdating ni Paula, huminga siya ng malalim. Hi po, Tita Rebecca. Inaamin ko na wala na akong naging kaibigan, pero dahil sa pagdating ni Paula, huminga ako ng malalim. Yumuko ako para mapantayan ko ang tangkad niya. Humalik siya sa pisngi ko. Ang sweet mo namang bata, Jane. Ani ko sa kanya. Nahiingiting ngumingiti na lang siya sa akin at nagtago pa ang likod sa bintay ng mommy niya. Natawa si Ellie dahil sa inasal ng kanyang anak. Mahiyain talaga siya. May friend ka po, mama? Tanong naman sa akin ng anak ko. Tinaguan ko na lang siya bilang binalingan ko ng tingin si Ellie. Si Paula, anak ko. Sambit ko at kitang-kita ko pa ang pamimilog ng mga mata niya. Ang pag-awang ng labi niya habang titig na titig sa anak ko. Halos hindi na siya kumarap. Paula, ang gandang bata naman. Nautal niyang salat para lang siyang nakakita ng multo dahil sa gulat. Salamat, nakangiting sabi ko. Paula, siya si Tita Ellie? Pakilala ko naman. Nice to meet you po, tita. Malambing na bati ni Paula kay Ellie. Iba ang ginawa ng anak ko dahil inaabot niya ang kamay ko at saka siya nagmano. Ang sweet mo ring bata, Paula. Ang ganda-ganda mo naman, may kamukha ka. Talaga po? Bigla akong kinabahan. Kasama ko mga kaibigan mo kung okay lang sa'yo, Rebecca. Ipapakilala kita sa kanila. Sabi niya at nag-aalangan na ako. Ellie, next time mo na lang ako ipakilala sa mga kaibigan mo. May pupuntahan din kasi kami ngayon eh. Sabi ko at nakipagbeso-beso pa ako sa kanya. Ha? Wait, Rebecca. Di ko na siya pinansin pat basta ko na lang binuhat ang aking anak. Ninong Paulo? Mas lalo akong kinabahan na marinig ko ang pagbanggit ng bata sa pangalang iyon. Hindi imposibleng nandito nga si Paulo dahil nakita ko ng anak niya. Alam kong iisa lang Zayn na kilala ko. Hindi ko naman ipagkakait kay Paula makita ulit ang daddy niya. Pero mas masasaktan ko kung makikita may kasamang batang lalaki at anak ito ng daddy niya. Masasaktan lamang siya. Wait, did I just see the little version of our friend? Paulo, what? What are you talking about? Sobrang liit ng mundo namin. Di na nagtanong pa sa akin ng mga bagay-bagay si Paula na mahirap ko namang ipapaliwanag sa kanya. Na kung ba't bigla kaming umalis, kakarating lang namin. Na bakit uuwi kami agad ngayong mamamasyal pa kami. Bumili lang kami ng bagong laruan niya at saka kami umuwi at nakita ko. Di naman sana lungkot agad dahil maaga na kaming umuwi na dalawa. Bukod sa bukas ang front door na makauwi kami sa manson, nilingon ko pa ang anak ko dahil baka dumating nga ang dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit may kaba sa dibdib ko. Baka nasa loob na sila. Ani ko, I miss them, mama. Masiglang sabi niya. Dahil sa excited ay mabilis kaming pumasok sa loob pero gayon na lamang. Ang takot ko na makita ko ang pagkalat ng mga gamit namin. Basag ang TV flat screen at taob ang center table. Nagkagulo sa loob at wala akong ideya kung sino may gawa nito. Mama? Natatakot na sigaw sa akin ni Paula. At napayakap siya sa binti ko. Mahigpit ang hawak ko sa balikat niya at iniharang ko siya sa posibleng susugod sa amin. Hindi nga ako nagkamali. Welcome home, Ami.